Ang pelikula ay nagsisimula sa isang tindahan na tinatawag na Walmart kung saan abalang-abala ang lahat sa paghahanda para sa Black Friday. Isang empleyado na nagngangalang Monty ang umaakyat sa hagdan para atali ang isang promotional banner sa itaas ng mga istante. Biglang may kakaibang bagay na bumagsak sa bubong ng tindahan sa matinding bilis at bumagsak sa loob, na lumikha ng butas. Agad na tumigil si Monty sa kanyang ginagawa at nagpunta upang suriin kung ano ang sanhi ng pinsalang ito. Maya-maya, may kakaibang tanawin siyang nakita, isang nakakadiring laman ang nakakalat sa sahig ng tindahan. Dahan-daang nilapitan ito ni Monty, at mukhang bumubukas ang gitna ng laman. Ipinakita nito ang isang kakaibang parasitong may bungang bukas sa isang dulo. Nang sumilip si Monty upang tingnan ito ng mas malapitan, bigla itong nagsuka ng puting lason. Isang nakakatakot na sigaw ang pumuno sa tindahan habang ang dugo ni Monty ay tumalsik sa pader sa likuran. Samantala, sa ibang lugar sa parehong lungsod, ang isang empleyado ng tindahan ng laruan na si Ken Bates ay dumalaw sa bahay ng kanyang dating asawa. Naroon siya upang ihatid ang kanyang dalawang anak na babae bago siya pumasok sa trabaho sa We Love Toys na tindahan. Ibinunyag na ang kanyang dating asawa ay kamakailan lang ikinasal sa isang mabuting lalaki. Ngunit nagrereklamo ang mga anak na masyado raw boring ang kanilang mga magulang. Malinaw na nais nilang mas makasama si Ken kaysa ang kanilang ina. Gayunpaman, kailangan ni Ken na magtrabaho kahit sa araw ng pasasalamat kaya iniwan niya ang mga ito ng may mabigat na puso. Pagkatapos, pinuntahan niya ang kanyang katrabaho na si Chris Gadecki upang sunduin. Lumalabas na si Chris ay isang mahiyain na lalaki na nakatira pa rin sa kanyang mga magulang. Palaging iniisip ng kanyang ama na siya ay isang talunan at madalas siyang nilalay. Gayunpaman, maganda ang pagkakaibigan ni Chris at Ken, na siyang nagpapagaan sa kanilang nakakapagod na trabaho. Nagmaneho ang dalawa patungo sa trabaho na malungkot dahil kailangan nilang magtrabaho sa gabi ng Thanksgiving. Habang papunta, napansin nilang sarado ang Walmart, isang malaking tindahan sa lugar. Sa isang mahalagang araw na tulad nito, hindi nila alam na ito ay nahawahan na ng parasitong nakita kanina. Sa labas ng We Love Toys, may mahabang linya ng mga sabik na customer na naghihintay na magbukas ang tindahan. Isang mag-asawa ang nasa pila rin upang bumili ng laruan para sa kanilang mga anak. Kitang-kita na hindi maganda ang pakiramdam ng lalaki at sinasabi niyang sumasakit ang kanyang tiyan. Ngunit sinabi ng kanyang asawa na magtiis muna siya dahil hindi nila kayang mawalan ng pwesto sa pila. Ilang sandali pa, sumama na si Ken at Chris sa iba pang mga katrabaho habang naghahanda silang buksan ang tindahan para sa Black Friday. Nakipagkulitan din si Ken sa isa pang katrabaho, si Marnie. Malinaw sa kanilang pag-uusap na sila ay may relasyon. Samantala, isa pang empleyado, si Bircher, ay lumabas sa likod ng tindahan para magyusi. Dito niya napansin ang isang parang jelly na laman na nakadikit sa isa sa mga kotse sa parking lot. Sinilip niya ito ng malapitan ngunit aksidenteng nalock ang sarili sa labas. Kumakatok siya sa pinto umaasang may makarinig, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, may bagay na umatake sa kanya mula sa likuran at nagdulot ng matinding pinsala. Biglang nagbago ang eksena sa loob ng tindahan kung saan ipinaalam sa mga empleyado na hindi sila makakatanggap ng bayad na break para sa gabi. Lalo silang nairita dahil pinagtatrabaho pa sila sa araw ng pasasalamat at ang balitang ito ay nagdagdag pa sa kanilang pagkainis. Si Ken ay binabantayan din ng bagong empleyado na si Emmett para sa gabing iyon. Pagkatapos may handa ang lahat, sa wakas ay binuksan nila ang pinto, at ang dagsa ng mga customer ay nagtakbuhan papasok ng tindahan. Nagumpisa silang mag-ipon ng mga laruan ng parang mga baliw. Binibili ang lahat ng mahawakan nila. Abala agad ang mga empleyado ng tindahan, at si Chris ay kailangan ng humarap sa isang galit na customer sa maagang bahagi pa lamang ng oras. Maya-maya, nakakita siya ng malagkit na substansya habang nag-aayos ng kahon ng mga laruan. Napansin din ni Marnie ang isang matandang lalaki na nakatitig sa kanya mula sa kabilang dulo ng tindahan. Natakot siya ngunit binaliwala ito at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Habang abalang-abala ang lahat ng staff, isang masungit na matandang babae ang naupo sa upuan ni Santa. Dahan-daang bumaba ang kamera, at makikita na ang parasite mula kanina ay nasa ilalim ng upuan. Sa ibang bahagi ng tindahan, lalo pang sumama ang araw ni Chris. Inutusan siyang linisin ng suka ng isang customer, ngunit ito pala ay likido na inilabas ng parasite. Nahawa na nito ang ilang customer, na naging dahilan ng kanilang pag-mutate at pagiging mga halimaw. Abala si Chris sa paglilinis ng kalat ngunit nagulat siya nang bigla siyang atakihin ng mga nahawang customer. Naisalba naman niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paghampas sa mga ito gamit ang mga kahon ng laruan. Ilang sandali pa, isang empleyado na si Archie ay lumabas mula sa staff room at nagtatakang nakita ang kalat mula sa pakikipaglaban ni Chris. Ipinagbigay alam niya ito sa floor manager, at si Chris ay pinarusahan sa storage room. Walang naniniwala sa kanya nang sabihin niyang inatake siya ng mga customer. Sa labas, isa pang empleyado na si Emmett ay inatake ng isang mutated na babae. Isinuka nito ang puting malagkit na substansya upang mahawa siya, ngunit nasagip siya ni Ken sa huling sandali.
Agad na tumakbo ang dalawa upang sabihan ng iba pang mga empleyado tungkol sa kanilang karanasan. Sinubukan din nilang tumawag sa pulis, ngunit sa kanilang pagkagulat, busy ang linya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, matigas ang ulo ng manager ng tindahan at nais niyang panatilihing bukas ang lugar para sa natitirang oras ng gabi. Iniisip niya na nagtatamad-tamaran lamang ang kanyang mga empleyado dahil sa sobrang dami ng gawain. Ilang sandali pa, si Emmett ay nag-cashier at nagsimulang mag-mutate bilang isang nakakadiring nilalang. Sinubukan siyang tulungan ng cashier na si Anita, ngunit agad siyang napatay ng samuka si Emmett ng puting malagkit na substansya sa kanya. Tapos na ang pagbabagong anyo ni Emmett at tinangkang atakihin ang iba. Buti na lang at tinamaan siya ni Archie gamit ang isang nail gun at itinulak siya palabas ng tindahan. Ngayon, tumawag ang grupo sa kalapit na tindahan upang humingi ng tulong ngunit nalaman na ang kanilang mga mamimili ay nag-mutate na rin. Nang magtanong sila ng solusyon, sinabi ng babae sa kabilang linya na paghiwalayin ng mga mutated na mamimili mula sa mga hindi pa nahahawa. Ilang segundo pa, biglang naputol ang tawag, na nagpapahiwatig na ang kabilang tindahan ay tuluyan ng sinakop ng mga mutants. Sa susunod na eksena, napagpasyahan ng mga empleyado na tumakbo sa sales floor at magtago roon hanggang sa matapos ang lahat. Ang manager ay nag-aalala pa rin sa hindi sapat na kita para sa gabing yon, ngunit pinatigil siya ng iba. Nang magsimulang mag-mutate si Anita, mabilis silang tumakbo patungo sa sales floor. Nakakatakot ang kanilang nakita sa harapan nila. Ang sahig ay puno ng dugo, at may isang babaeng hinahatak ang kalahati ng katawan ng isang tao patungo sa Santa World section. Nakita nina Archie, Brian, at Chris na mas marami pang mga customer ang pumapasok sa tindahan. Kaya, sinugal nila ang kanilang buhay upang isara ang pangunahing pinto. Nagbibigay sa iba ng pagkakataong tumakas patungo sa storage room sa likuran. Samantala, pumunta si Ken sa banyo upang kunin ang isang bote ng whiskey na itinago niya roon. Ang manager, na naroon din, ay nakitang may hinahanap si Ken at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya. Sa mga sandaling ito, isang mutated na customer ang biglang sumugod mula sa isa sa mga cubicle ng banyo at inatake si Ken. Ngunit nagawa nilang itulak ang mutant at mabilis na tumakbo palabas. Kasabay nito, napansin ni Marnie sa camera na ang mga mutated na mamimili ay nagtitipon sa Santa World. Lumabas siya upang tingnan at nakita niya na ang mga mutants ay nagsasanib-sanib at nagiging isang malaking parasite na patuloy na lumalaki. Dahil sa takot, dali-dali siyang bumalik sa tindahan at nakasalubong sina Ken, ang manager, at iba pang mga empleyado. Sa wakas ay isinara na nila ang lahat ng pinto para wala nang makapasok pa. Bigla nilang napansin ang isang police car na papunta sa kanilang lokasyon. Bahagyang gama ng pakiramdam ng grupo ngunit hindi nagtagal ang kanilang saya. Dumiretso ang sasakyan sa loob ng tindahan, na nagbigay daan sa mga mutants upang makapasok. Nagtakbuhan ang mga empleyado upang iligtas ang kanilang buhay. Ngunit inatake si Chris ng isang babaeng mutant. Tinangka siyang tulungan ni Archie, ngunit inatake din siya ng babae at sinuka siya ng malagkit na substansya na nagdulot ng impeksyon sa kanya. Sa kabila nito, sinabi pa rin ni Archie kay Chris na tumakas habang nilalabanan niya ang mga mutants hanggang sa kanyang huling hininga. Hindi niya na kayang magtagal, sapagkat brutal siyang nilaslas ng isang mabagsik na mutant at kinain siya. Pagkatapos ng insidenteng ito, ang natitirang mga empleyado ay nagmadaling tumakbo sa likod ng tindahan habang hinahabol sila ng mutated na si Emmett. Parang malapit nang may mamatay muli, ngunit nagawa ni Marnie na patayin ng mutant gamit ang isang bakal na wrench. Ngayon, ang mga natitirang empleyado ay ang manager, si Ken, Brian, Chris, at Marnie. Sa kasawiyang palad, nawalan ng kuryente at napilitan silang gumamit ng mga laruan na may ilaw upang magbigay liwanag sa silid. Wala na silang ibang magawa kundi maghintay hanggang makontrol ang sitwasyon. Makalipas ang ilang oras, inilabas ni Marnie ang turkey mula sa ref at nagsalo-salo ang grupo. Ngunit muli na namang napatigil ang kanilang masayang sandali nang magkasagutan ang dalawang magkaibigan. Minaliit ni Chris si Ken dahil nagtatrabaho lang ito sa isang retail na trabaho at dahil din sa pakikipag-date kay Marnie, na halos kalahati ng edad niya. Sa pagkabigla ng lahat, sinabi ni Marnie na hindi siya nakikipag-date kay Ken. Lalo lamang itong ikinasama ng loob ni Ken dahil inakala niyang may chemistry sila. Naiinis, nagpasya siyang umalis na lamang ng tindahan. Pagkatapos, nagpunta ang grupo sa electric room at napag-usapan na maaari pa silang lumabas sa loading dock. Plano nila na kapag nakalabas sila, gagamitin nila ang truck para makatakas sa mga mutants. Habang naghahanap sila ng mga gamit para buksan ang pintuan ng dock, biglang muling nabuhay si Emmett at mas malakas na siya ngayon. Bigla siyang umatake sa grupo at nakipagsuntukan kay Ken. Matapos ang matinding pakikipaglaban, nagawa ni Ken na patumbahin siya ngunit siya ay nakagat. Sinubukan siyang tulungan ng iba, ngunit sinabi niyang lumayo sila. Sa takot na maging mutant din siya, iminungkahi ng grupo na putulin ang kanyang braso upang mapigilan ang pagkalat ng impeksyon ngunit tumanggi si Ken. Sa mabigat na damdamin, iniwan siya ng grupo. Naitulak nilang buksan ang pinto ng dock at nagmadaling sumakay sa likod ng isang malapit na truck. Samantala,
Si Ken, na nagkulong sa loading dock, ay naghintay na mag-mutate, ngunit sa di inaasahang pagkakataon, hindi siya naapektuhan. Habang nag-iisip ng susunod na gagawin, biglang may mutated na babae na pumasok sa pinto. Nagpanik si Ken kaya sinindihan niya ang isang stuffed toy upang makadistract ito at nagtago sa likod ng mga shelves. Sa loob ng truck, nakita ni Chris ang isang grupo ng mutants na papalapit sa kanila ng mabilis. Kinabahan siya at sinubukang paandarin ang truck, ngunit hindi niya alam kung paano. Wala nang ibang magawa. Bumalik siya sa grupo at sinabi ang tungkol sa papalapit na panganib. Agad na dumating ang mga mutants at nagsimulang kumatok sa truck ng malakas. Ngunit nagawang makabalik ng grupo sa tindahan bago pa man sila nahawa. Pagpasok sa loob, umakyat sila sa isang emergency exit na nagdala sa kanila sa itaas ng bubong. Gayunpaman, lumitaw ang isa pang problema ng itulak ng parasite na lumalaki sa loob ng tindahan ang mga ventilasyon sa bubong. Labis itong ikinainis ng manager kaya't nagbigay siya ng isang emosyonal na talumpati tungkol sa kung gaano niya kinasusuklaman ang mga mamimili. Pagkatapos, tumalon siya papasok sa ventilasyon. Sinasadyang itulak ang parasite palayo sa bubong. Sa loob ng tindahan, nagsuot si Ken ng roller skates at nagtago sa likod ng mga estante mula sa mutated na babae. Naglagay siya ng mga bitag at distraksyon, ngunit matyaga ang babae. Sa huli, natagpuan siya nito at hinayla sa buong silid. Napansin ni Ken na siya ang parehong bastos na babae na pinagsilbihan niya kanina. Di nagtagal, dinala siya ng babae sa parasite at ikinabit. Ngunit nagawa niyang suntukin ito gamit ang kanyang roller skates at nakatakas. Sa bubong, ibinunyag ni Brian na siya pala ang kumagit kay Ken at hindi isang mutant. Matagal na niya itong kinamumuhian at sinamantala ang pagkakataon upang tapusin na siya. Dahil sa galit, tinawag siya ni Marnie na isang masamang tao at sinuntok ito. Nagkagulo at pareho silang nahulog sa bubong. Pero sa kabutihang palad, bumagsak sila sa isang basurahan at ligtas. Di nagtagal, sumunod si Chris at bumagsak din sa tambak ng basura. Pagkatapos nito, lumabas ang tatlo mula sa basurahan at tumakbo papunta sa parking lot para kumuha ng sasakyan. Puno na ng malalaking parasite ang buong tindahan na anumang oras ay paputok. Ilang segundo ang lumipas. Nakita ng grupo na ang parasite ay lumabas sa itaas ng tindahan. Nasusunog na ang buong lugar at ang maliit na parasite ay naging isang higanting mutant na 100 beses na mas mapanganib kaysa sa iba. Napansin ni Brian na binubuo ng lahat ng mamimili ang parasite at sinabing kaya niya itong kausapin gamit ang kanyang kasanayan sa pamamahala. Hindi siya pinaniwalaan ng iba, ngunit determinado si Brian na pakalmehin ito. Lumapit siya sa higanti na parang inaabot ang isang customer at sinubukang kausapin ito. Sa kamanghamanghang pagkakataon, mukhang nakikinig ang parasite at unti-unting kumakalma. Ngunit sa akala nila ay gumana ang plano. Bigla nitong sinipa si Brian hanggang sa mamatay. Gulat na gulat sina Chris at Marnie sa kanyang trahedyang kamatayan at nagsimulang mawalan ng pag-asa. Pero dumating si Ken na tumatakbo dala ang susi ng kanyang SUV. Agad silang nagmadaling tumakbo papunta sa sasakyan ngunit inatake sila ng higanting mutant sa daan. Sa puntong ito, napagtanto ng grupo na may isang kailangang magsakripisyo upang ang iba ay makatakas. Nagpasya si Ken na siya ang mag-distract sa halimaw habang ang dalawa ay tumakbo patungo sa sasakyan. Biglang nakita ni Chris ang isang forklift malapit at nagkaroon ng magandang ideya. Mabilis siyang umakyat dito at nilapitan ang halimaw, na inakala nitong tao ang sasakyan. Sinubukan nitong magsanib sa forklift sa pamamagitan ng pagdikit ng malagkit na puting substansya dito. Ngunit hinayla ni Chris ang forklift papunta rito at tumalon ilang segundo bago ang impact. Ang matalim na axle ng forklift ay tumama sa mata ng halimaw, dahilan upang ito ay mahulog sa apoy. Pinanood ni na Ken, Chris, at Marnie ang pagkatupok ng higanting mutant sa apoy hanggang sa ito ay mamatay. Nagtapos ang pelikula nang makatakas sila sakay ng kanilang sasakyan. Ngunit habang nasa daan, nakita nilang may mas marami pang higanting halimaw na lumalabas mula sa ibang mga tindahan.